Upang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Nako, eto na guys, no? Dating Senate President Tito Soto nagsalita na sa ginagawa ngayon ni Senate President Chase Escudero dito sa impeachment trial. Bakit ito naantala? Bakit na-postpone? Bakit may mga nagsisilitawan ngayon ng mga resolution para ibasura ito? Ito mga kababayan, no? Ayon pa nga kay dating Senate President, nasisira ang imahe ng Senado dahil sa ginagawa na yun ng Senate President. Mga kababayan, ito sa lahat natin mga kababayan, ito talaga magaling na naging Senate President ito, si Tito Soto mga kababayan, Senador Tito Soto. At tinutulak sa muli na siya muli ang maging Senate President mga kababayan. At yan, tingin ko magpapabor ang iba sa mga senador dyan dahil alam naman natin subok na yan. No? Subok na yan at natapos siya mismo. No? Bago siya mag-end, natapos siya bilang Senate President ang kanyang tungkulin. Eto, pakinggan niyo po ang sinasabi ni dating Senate President Tito Soto dito kay Chase Escudero, mga kababayan. Pakinggan natin. Kayo na bumalik doon sa posisyon ng Senate President, considering na ang daming issue ngayon sa Senate, nandiyan pa yung impeachment. Totoo, maraming issue ngayon, parang katulad yan ng impeachment, di ba? Kung hindi pa ina-actionan, lilipat na naman sa ibang issue. Oh, nasana ito yung una, February pa ito, mga kababayan. Naantala na pag-aantay ng tao at paghingi ng hustisya patungkol dito sa impeachment, patungkol dito sa pera ng taong bayan na kailangan mapaliwanag kung saan ba ito napunta. Bakit may mga pangalan, Mary Grace Piatos, Nova, pati artista nabigyan pa. O may mga senador pa na kapangalan na nabigyan. Sana ipaliwanag yan kung saan ba yan, totoo ba yan o hindi. Kasi ako bilang isang taxpayer, hanapin ko talaga yun. Nagbabayad ako ng tax eh. Sa mga DDS, wala na sa kanila yan. Ayaw nila eh. Pero alam nyo mga kababayan, mahalaga yan na nalalaman natin kung saan pupunta ang tax. Dahil sasabihin ng mga DDS, kung kay BBM, ang laki ng confidential fund. Kay BBM, malinis. Makikita natin kung saan niya dinadala. Makikita natin may mga proyekto ang ating Pangulo. O, kay BB saan napunta? May mga Mary Grace, ganyan, artista na nabigyan. O, hindi kayo magtataka, hindi kayo mag-iisip, hahayaan nyo lang. Okay lang sa inyo kasi idol nyo. Hindi ganon, mga kababayan. Kung si BBM nagkamali din, hindi maayos at kung saan niya dinala ang pera ng kaban ng bayan, panagutin din. Diba? O sa mga DDS, lagi nila sinasabi, flood control, gold, PhilHealth. Ano pa ba yung sinasabi ninyo na ninakaw ni BBM? Bakit hanggang ngayon hindi po pinapile ng amo ninyo sampahan ng kaso ang ating Pangulo kung may matibay na ebidensya yan? Yan ay magagamit nila para pababain ng ating Pangulo. Bakit hindi pa rin nila ginagawa? Dahil walang matibay na ebidensya. Dahil malinis. Ang report ng kuha, malinis ang paggastos at talagang may napuntahan itong budget ng ating Pangulo sa confidential fund. Tuloy natin ito. Kay VP Sara. Oo, hindi. Kaya nga siguro ako, lalo akong kino-consider ko na pag ako'y nalok nila or ako'y tinulak nila, tatanggapin ko talaga sapagkat nakikita ko maraming dapat ituwid eh. Kasi deserve naman talaga ni Senador Tito Soto, mga kababayan, na siya po ay maging Senate President ulit kasi ranasin na yan eh. Diba? At last term na po yan ni Tito Soto. Mga kababayan, ang gusto ko pa dito sa kanya, ang buong sahod niya sa Senado ay itutulong niya sa mga estudyante. Mga kababayan, tuloy natin. Maraming dapat i-correct eh sa takbo ng Senado ng itong nakaraang taon eh. Medyo nasisira ang reputasyon ng Senado eh. Nasisira ang reputasyon ng Senado. Ako, Ches, paano ba yan? Senador Ches.
Narinig mo ang sabi po ng dating Senate President, nasisira ang reputasyon ng Senado. Gampanan mo naman ang tungkulin mo bilang Senate President. Diba? Umpisa na itong impeachment trial dahil February pa ito. February pa ito nag-aantay ang sambayan ng Pilipino. Pero sa mga DDS, kasi ayaw nila yan eh. Nag-aantay, pati ako. Kabilang na ako doon na nag-aantay patungkol dito sa pera na ginastos. Ang tax natin na hindi natin alam kung saan napunta. Tuloy natin. Oo. Doon ako kinakabahan. I've been there for 24 years. There is a special place in my heart for the Senate. Kaya naiinis ako at nalulungkot ako pagka naririnig ko na maraming reklamo ang iba't ibang mga tao. Totoo yan. Lalo na ngayon, nangyari itong impeachment na to. Nasanay na umpisa na ng June 2. O ngayon, naabutan pa ng 28th Congress. O. Diba? O, ngayon, ano na naman mangyayari? A-atras na naman. Another file na naman ng kaso. Mag-file na naman ng kaso. Na sana inumpisa na nila yan para tuloy-tuloy na pandinig ang kaso at sana pinakinggan nila nung June 2 pa. Okay na sana. Napakinggan na nila. Nakita na nilang ebidensya. Diba? Di sana, ang ginawa nila, napakinggan na nila, nakita nilang ebidensya, saka sila mag-decide kung ano ang dapat nilang gawin bilang sila ay mga nandyan sa gobyerno. Hindi na wala pa, di-dismiss na kaagad, kakansilahan na kaagad, ibasura na kaagad. Di ba pwede mo nang pakinggan muna? Diba? Pakinggan muna ang mga ebidensya. At ang side ni VP Sara Duterte. At dapat ang mindset ng mga kababayan natin, ng mga senador natin, mga kababayan, dapat, kung wala mang kasalanan, kung may kasalanan man, ituloy dahil ito ay naipasa na sa kanila. At kung wala namang kasalanan, lalabas naman yung totoo eh. Kasi nga, iimbestigahan pa eh. Pakinggan ang ebidensya ng kabila at pakinggan din ang paliwanag ng nasa kabila bago magdesisyon. Hindi na pakinggan po nila yung ipinasa na resolution ni Senador Bato, namigay ng mga papel para sa resolution, para nagbigay din kay Ping Lacson, sabi nga ni Ping Lacson, ng liligaw. Diba? Tama ba yan? Tuloy natin. Ano po yung sinasabi ninyo dito na kailangang i-correct? Well, una sa lahat, itong issue ng impeachment, whether carry over o hindi ito, may rules ng impeachment rules, impeachment court, mayroong impeachment rules, mayroong ding rules ang Senate rules, Pero all these would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment at dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. O, di ba? Pwede palang ganun, mga kababayan. O, anong ginawa nila? Bakit inantala? Sabi may eleksyon. Ngayon na naman tapos na eleksyon, sasabihin na naman, nilipat na naman nila June 11. Pagdating ng June 11, ano na naman kaya ang mangyayari? Kung hindi pa kayo kalampagin dyan sa Senado, hindi pa kayo kikilos, tuloy. Dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So, from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila tanggapin. Alas 7 ng gabi nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. All you need to do is 15 seconds to refer it to any committee. So, di ba? Kaya pala mga kababayan. O ba't din nagawa ni Senate President ito? Di ba? Kasi hindi sasabihin nito ni Tito Soto kung hindi niya alam. Kasi, siyempre mga kababayan, dating Senate President yan, alam niya ang kanyang pinagsasabi. Alam niya ang kanyang binibitawang salita. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano ba talaga nangyayari sa ating Senate President. Diba? Tuloy. So, kaya hanggang ngayon, medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan i-take up yan?
June 2, June 3, hindi pa rin nire-refer. It's still in the hands of the Senate President. Hindi tama yun eh. Oh, hindi tama. Talagang hindi ho tama. Sa mata ng mga kababayan natin, hindi tama. Kasi inaantala, pinapatagal nila hanggang naabutan ito ng 20 Congress. O ngayon, anong mangyayari? Mag-file na naman sila ng kaso para sa impeachment ni Bibi Sara, panibago na naman. O, strategy? Strategy ba ito mga kababayan? Strategy ito para walain ang impeachment? Papayag ba kayo sa lahat nating mga kababayan? Tuloy. Ang kailangan dun, once you receive the articles of impeachment from the other house, which is our counterpart, dapat yun, hindi mo lang i-report sa floor, dapat yun, i-refer mo sa Committee on Rules. Oh. Ayan na, matibay na ebidensya itong sinasabi ni dating Senate President Tito Soto kasi siya mismo naging Senate President siya eh. Oh, mga kababayan, alam na alam niya ang kanyang pinagsasabi dito. That is the basic way of doing it. At yung Committee on Rules, during that time, from February 6 onwards, pwedeng talakayin kung ito ba, rekomendasyon nila, mag-impeachment court tayo, or mag-constitute tayo, because the members of the Committee on Rules are members of the Senate, at usually majority lang. Diba? Hindi pwedeng unilateral na ang Senate President lang ang nag-decision ng gagawin. Hindi pwede na ang Senate President lang mag-desisyon kung ano ang gagawin. Because the Senate President is not the Senate. He is merely the presiding officer. Ganun ang... Diba? Yan mismo, galing po kay Tito Soto sa lahat nating mga kababayan. Kami, isa ako sumingi talaga ng hustisya patungkol dito. Siyempre, ang tagal nating sinubaybayan yan eh. Ang tagal nating inantay yan. Pero yun, lagpas na eleksyon, ganun na naman ang gagawin, antala na naman hanggang naabutan na ng 20 Congress. Ano na ang mangyayari? Wala na. Diba? Ayun lang po, no? Inaantala at pinapatagal nila itong impeachment, mga kababayan, para matakpan na at hindi na matuloy. Ganun lang yun. Pero hindi pwede yan, mga kababayan. Yun. Maraming salamat po at magandang araw. Thank you.